Narinig ko po sa huling pag-meeting ng ating Pangulong Duterte kasama ng kanyang mga gabinete, yung binanggit niya na itong karanasan sa coronavirus o COVID-19 ay nagpa-humiliate sa kanya, nagpababa sa kanya, nagpa-humble sa kanya. Kaya siya'y humingi ng forgiveness, ng patawad sa kanyang mga nasabihan, lalo na yung mga giant businessmen, kagaya ni Manny Pangilinan at ng mga Ayalas. At sinabi niya, humihingi siya ng tawad sa kanila. At kung hindi niya tanggapin, ay dediretso siya, mag-shortcut siya diretso sa Diyos para humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa sapagkat ang coronavirus ay nagpa-humble sa kanya. What about you? Ito bang karanasan ng pandemic, ng coronavirus, ng ECQ, ng GCQ na darating? Ito ba ay nagpa-humiliate sa iyo? Ito ba ay nagdadala sa iyo na kung saan ikaw ay naka-quarantine, na kung saan ay nalimitahan ng maraming mga gusto mong gawin, ministry o trabaho o lugar, o maging mga pagkain maaari na apektuhan ng marami na kulang ngayon sa pagkain. Ito ba ay nagdala sa iyo ng kababaang loob sa harapan ng Diyos na may control sa lahat? Siya ang hari, siya ang gobernador, hindi ang buhay mo, hindi ang government, hindi ang sinuman, kundi siya na manlilikha, na nagsugo ng kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan. At sa kanyang matalinong layunin ay nagpadala siya ng karanasan na ito. Ito ba'y nagdala sa iyo ng kababaang loob? O baka opposite, baka lalo kang naging mayabang, lalo kang naging palalo, ay sana hindi. Sa mga daming namatay na, daming nawalan ng mga business, billions and billions of businesses ay bankrupt. At sabi sa mga predictions, it takes years para makarecover ang world economy. Dinala ka ba nito sa humility? Sabi ni Alababa, at least kung buhay ka, panalo ka na. Ngayon, kung kalooban ng Panginoon, hindi kalooban ng government, hindi kalooban ng ating mga pangulo o mga scientist, kung kalooban ng ating Diyos na Hari, na matapos itong paghihirap natin sa virus at maibalik tayo sa normal o new normal na maaari tayong magkasama-sama muli. Meron ka bang resolusyon na pagbabago o gusto mong gawin para sa Panginoon? Para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya? Meron ka bang mga nais gawin, panata o resolusyon? Ang ating paksa ng pag-aaral ngayon sa serya natin sa mga awit, sapagkat dito sa Psalm, sa mga awit ay nakikita natin lahat ng karanasan ng mga tao ng Diyos. At dito sa Book 4, na kung saan itinataas ang hari, ay ito'y tugon sa mga tanong na napigilan ba ang layunin ng hari, ang plano ng hari, ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan, ang kanyang kaharian. Ang sagot ay hindi. Ang ating Diyos ay namamahala. Siya ang hari ng mga hari. Kaya itong pinag-aaral natin na Book 4, 90 hanggang 106 na Psalm, ito ay enthronement Psalm. Ito ay selebrasyon na mayroon tayong hari na ang kanyang kalooban ay hindi nababali. Ang kalooban niya ay magaganap at mangyayari. At dito sa Awit 101, ay meron ditong
awit ni Haring David na kung saan ay meron siyang mga panata bilang hari na tinawag ng Diyos sa kanyang bayan at ang mga nasasakupan ng kanyang kaharian ay makikita natin sa kanyang mga resolusyon sa harapan ng Diyos. Awit 101, verses 1 to 8, awit ni David. Ito ang salita ng Diyos. Verse 1, ako'y aawit tungkol sa katapatan at katarungan sa iyo, O Panginoon, aawit ako. Aking susundin ang daang matuwid. O kailan ka darating sa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay ng may tapat na puso. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mata ang anumang hamak na bagay. Kinapopootan ko ang gawa ng mga tumalikod. Hindi ako kakapit. Hindi ito kakapit sa akin. Ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masasamang bagay. Ang lihim na naninirang puri sa kanyang kapwa ay aking pupuksain. Ang taong mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat na lupain upang sila'y makatirang kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan ay maglilingkod sa akin. Walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay. Walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang itiwalag ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa lungsod ng Panginoon. Ito po ang banal na salita ng Diyos sa aklat ng mga awit ni Haring David. Tandaan natin na may mga matitinding salita dito sapagkat ito'y salita ng hari na tinawag ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ito ay salita ng isang pangulo, ng isang magistrate na tinawag ng Diyos upang pamahalaanan. Kaya unawain natin bilang ito ang resolusyon ng hari at ito ang nais niyang gawin sa loob ng kaharian sa harapan ng hari na mga hari, ang soberanong Diyos. Nais niya na magbigay lugod sa kanyang Panginoon, sa kanyang Diyos, sa kanyang buhay, at ganun din sa mga taong kabilang ng kanyang kaharian, ng kanyang personal na pamumuhay, ang kanyang integridad sa looban ng kanyang bahay, at sa kanyang pagganap bilang pinuno ng kanyang bayan at ang mga nasasakupan. Ito ang larawan ng darating na hari na mga hari na anak ni David, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat alam natin ang kwento sa buhay ni Haring David, sa kabila ng kanyang mga resolusyon, siya'y bumagsak sa matinding kasalanan kagaya ng nabasa natin sa ikalawang Samuel. Subalit ito ang kanyang overall na desire. At sa kanyang pagbagsak ay mayroong kababaan ng paghingi ng kapatawaran. At ito ay tumitingin sa darating na kaharian at hari na perpekto sa kanyang moralidad at sa kanyang pamamahala ng may pag-ibig at ng may hustisya. At ang mga kabilang sa kaharian ng Panginoon at ito ang nakikita natin sa kanyang tunay na iglesia ay merong dapat na ganitong resolusyon na makadiyos.
sa mga tagapamahala at mga nasasakupan, sapagkat ito ang hinahanap ng ating hari na mga hari na matuwid at makatarungan, at meron din siyang paghihiganti sa kanyang muling pagbabalik. Kaya muli ang pandemya na ito ay tingnan natin sa pananaw ng pamamaraan ng Diyos upang tayo ay linisin, upang ating siyasatin ang ating pamumuhay sa kanyang harap na hari na mga hari. At sa buhay ni David ay meron tayong matutunan sa mensahe na ito na ang matuwid at makadiyos na resolusyon o pagpapasya o panata sa Diyos ng may pagkatakot at may paggalang sa Diyos ay bahagi ng banal na pagsamba na nararapat sa Kanya. Ulitin ko ang mensahe, ang matuwid at makadiyos na resolusyon o pagpapasya o panata sa Diyos ng may pagkatakot at paggalang sa Diyos, bahagi ng banal na pagsamba sa Kanya. Sa atin, sa Reformed Baptist Church, meron po tayong Confession of Faith at matatagpuan sa chapter 23, sa Kabanata 23, ang matuwid na sumpa at panata. At basahin ko sa inyo ang ating pinaninindigan patungkol sa matuwid na sumpa at panata. Ang matuwid na pagsumpa ay isang bahagi ng banal na pagsamba. Ang taong sumusumpa sa katotohanan, katwiran at katarungan ng Diyos ay taimtim na tumatawag sa Kanya na saksihan ng Diyos ang isinumpa at hatulan siya ayon sa katotohanan o kasinungalingan ito. Ang sumpa ay makatuwiran lamang kapag ito'y ginawa ng may banal na pagkatakot at paggalang sa pangalan ng Diyos. At ang manumpa ng walang kabuluhan o walang ingat sa pamamagitan ng maluwalhati at kakilakilabot na pangalang yaon, o ang manumpa sa anumang paraan sa pamamagitan ng anumang bagay, ay makasalanan at dapat kasuklaman. Ipinahintulot ng salita ng Diyos ang pagsumpa kapag isinaalang-alang ang mabibigat at mahalagang bagay at kapag kinakailangang pagtibayin ng katotohanan at kapag dinanasa ang pagwawakas ng labanan. Sa ganitong pagkakataon, ipinahihintulot na manumpa ng matuwid na iniaatas ng kapamahalaan. Dapat pag-isipan ng sino mang sumusumpa ayon sa salita ng Diyos ang kabigatan ng kanyang taimtim na gawa at maging lubhang maingat na ipilit ang anumang maliban sa kanyang nalalamang katotohanan sapagkat sa pamamagitan ng walang ingat, bulaan at walang kabuluhang mga panunumpa, ang Panginoon ay nagagalit. Dahil sa kanila, sa isang bansa ay dinadala sa kapigatian. Meron tong aplikasyon sa gobyerno natin at sa buong mundo. Ginagawa ito sa atin, sa mga naihahalal at sila'y sumusumpa sa salita ng Diyos. Subalit tayo ay nadismaya sa marami sapagkat pagkatapos na sumumpa sa harapan ng Diyos at ng Kanyang salita, ay walang pakundangan sa kanilang paglabag. Ang malungkot dito, kahit doon sa looban ng iglesia, ay merong mga pinuno na lumalabag sa kanilang dapat na panunumpang matuwid na dapat gawin ito ng may pagkatakot sa Kanya. Madalas natin naririnig dito yung dakilang tao, dakilang pastor at theologian, preacher, philosopher, at tinawag siya na the greatest American philosopher and theologian, si Jonathan Edwards. Nang siya ay 19 years old lang, bata pa siya, siya ay merong resolution, 70 resolution. Pinost ko yung nakita ko doon sa aking Facebook account at sinamarize dito yung 70 na kanyang pagnanais na gawin, resolusyon sa harapan ng Diyos, yung kanyang pangkalahatang misyon sa buhay, yung kanyang paggawa ng mabuti,
yung kanyang pagmamanage ng kanyang oras, yung kanyang mga nararanasang paghihirap, anong kanyang mga resolusyon, yung kanyang karakter, yung kanyang buhay espiritual, yung kanyang kasiguruhan sa harap ng Diyos, yung kanyang ugali sa salita ng Diyos, at sa araw ng Panginoon, at yung kanyang pamumuhay ng matuwid, yung kanyang pagkapatay ng kasalanang nanatili sa kanya na dapat lagi niyang ine-examine sa kanyang sarili at ang kanyang pakikipag-usap sa panalangin lagi sa Diyos at ganun din sa relasyon. Yung mga ilan sa quotation ng kanyang resolusyon ay babasahin ko. Resolution number 14, resolve never to do anything out of revenge. Resolution 15, tungkol sa relasyon, resolved never to suffer the least motion of anger to irrational beings. Resolved, number 16, never to speak evil of anyone, so that it shall tend to his dishonor more or less upon no account except to some real good. Resolution number 31, resolved never to say anything at all against anybody, but when it is perfectly agreeable to the highest degree of Christian honor and of love to mankind, agreeable to the lowest humility and sense of my faults and failings, and agreeable to the golden rule, often when I have said anything against anyone, to bring it to and try it strictly by the test of this resolution. Number 33, resolve always to do what I can towards making, maintaining, establishing, and preserving peace when it can be without overbalancing detriment in other respects. December 26, 1722. Resolve number 34, in narration never to speak anything but the pure and simple verity. And finally, resolution 36, resolve never to speak evil of any, except I have some particular good call for it. December 19, 1722. Yung nagsasabi na hindi maganda ang resolution na kaya gaya ng ginagawa pag New Year's resolution sapagkat hindi mo naman susundin yan. Sabihin ko sa iyo, kung wala kang resolution na makadiyos, hindi mo rin gagawin yon. Inaamin natin na tayo mahina. Sumalit may Diyos na nangako na tayo sasamahan maging sa mga makadiyos na pagnanasa, panata, resolusyon sa Kanya sa Kaniyang harapan. Marami niyan sa lumang tipan at sa bagong tipan ng Biblia. At ngayon ay titingnan natin ang at least 15 resolusyon ni Haring David bilang hari ng Israel at representasyon ng kaharian ng Diyos. So, hindi lang 2 points, 15. Anyway, naka-quarantine naman kayo diyan. Siguro mas matyaga kayo makinig ngayon sa 15 pagnanasa, resolusyon, gustong gawin ni David. Bagamat siya'y hindi perpekto. At tumitingin ito sa ito rin ang gagawin ng Panginoon at sa Kanyang kaharian. At kung hindi ito gagawin, may babala ang hari ng mga hari. Number 1, sabi niya sa verse 1, yung Kanyang panata, yung resolusyon na ako ay aawit sa Panginoon. Ako'y aawit tungkol sa Kanyang katapatan at katarungan. Sa iyo, O Panginoon, aawit ako. Sa mga music lovers dyan at mga lovers, mahalaga ba sa inyo ang pag-awit? Kapag in love ka, di ba? Gusto mo siyang awitan ng iyong sinasaloob. Maraming may gusto sa mga romantic songs. Sapagkat ang tunay na nagmamahal, meron siyang nais na awit na sabihin sa Kanya. So karamihan siguro sa inyo, meron kayong love songs.
if you are in love with King Jesus. Kung kagaya ni David na malapit sa puso ng Diyos, nagmamahal sa Diyos. At bilang musician, mismo siya, may awit siya sa Panginoon. Hindi to awit ng karamihan sa panahon natin na paulit-ulit na walang laman. Awit na maingay at masakit sa tainga lang. Awit ng puro emosyon lamang. Ito'y awit ng may laman. Laman ng katangian ng Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. May laman ang kanyang awit sa Panginoon sa hindi nagbabagong katangian niya na siya'y tapat, loving kindness at Diyos na makatarungan, justice and love. Just one coin in two sides. Kung ang tingin mo sa Diyos ay puro love, 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 hindi siya Diyos ng Biblia, hindi siya ang awit ni David. Kung ang tingin mo sa Diyos ng Biblia ay hustisya, hustisya, hustisya lamang, hindi siya Diyos ng Biblia. Hindi siya ang Diyos na inaawitan ni David. Hindi siya ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay parehong tapat sa kanyang tipan mula sa walang hanggang sa mga taong bumagsak sa kasalanan na maaari silang magkaroon ng special na ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kusang loob ng pag-abot sa iyo na walang magagawa. Naranasan ni David ito, isang ordinaryong tao, isang tagapag-alaga ng mga hayop araw at gabi. Pero tinawag ng Diyos upang mamahala sa kanyang bayan. Isang napakataas na pribilehiyo at sa kanyang linya dadaan ang tagapagligtas ng sanlibutan. Naranasan niya ang maraming kahirapan. Ang mga tao na gusto siyang saktan, naranasan niya sa kanyang personal na karanasan sa pamilya, sa kanyang paghahari, ang iba't iba, masaya, malungkot na karanasan. Kaya marami sa awit ay ekspresyon ng kanyang relasyon. At dito, sa kanyang pagiging hari, meron siyang resolusyon, meron siyang awit ng katapatan at katarungan sapagkat naintindihan niya, nalaman niya, natutunan niya ang hari, ang Diyos na totoo ay namamahala sa buong universe at ang kanyang pamamahala ay pagmamahal at justisya, loving kindness and justice. Siyasatin mo ang history mula pa lang sa Garden ng Eden, kung paano niya pinaranas ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, paano din siya humatol. Sa panahon ni Noe, sa panahon ng bayang Israel, at higit sa lahat, doon sa Kalbaryo, makikita mo ang hustisya at pag-ibig ng Diyos kisses each other. Yan ang awit ni David. Sapagkat nakita niya ang Diyos sa kanyang pamamahala na mapagmahal, tapat sa kanyang pagmamahal, tapat sa kanyang tipan ng pagmamahal, at tapat din sa kanyang matuwid na paghuhukom. Iyan ang laman ng kanyang awit. Loving kindness sa Ingles, may iba-ibang larawan ito. Loyalty, katapatan, trustworthiness, faithfulness. Sa lahat ng kanyang gawain na kung saan ay tinawag siya ng Diyos. Yan ang gusto ko, sabi na David. Yan ang gusto ko sa buhay ko at sa aking pamamalaanan. Gusto ko makita nila ang pamantayan ng aking pamamahala
ay pag-ibig at katarungan mula sa Diyos. Ang Diyos ay hukom. Gusto ko ang aking pamamahala, ang aking mga desisyon, ang aking mga polisiya ay ayon sa pamamahala ng Diyos, ng pag-ibig at ng hustisya. Gusto ko ang aking pamamahala ay refleksyon ng determinasyon. Ano ang tama, ano ang mali, hindi sa paningin ko, hindi sa damdamin ko, o damdamin ng tao, o impluensya ng tao, kundi sa salita ng Diyos. Ano ang tama, anong mali, ayon sa salita na hindi nagkakamali, ayon sa kanyang salita na hindi pa bago-bago, ayon sa kanyang final authority. Yan ang gusto kong gawin. Yan ang awit ko. Ako'y awit sa Panginoon. Yan ang aking resolusyon. Gusto ko ay magkaroon ako ng discernment sa aking judgment. Ano ang good, ano ang evil, at aking pamamalaanan ng may hustisya ayon sa kanyang salita. So, ang kanyang unang resolusyon dito ay may awit ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Sa awit na ito ay ipinapahayag niya rin, Lord, hindi ko kayang gawin ito. Kailangan kita. Ako ay totally dependent upon you. Kailangan ko ng pabor mo. Kailangan ko ng assistance mo. Hindi ako aasa. Remember, si David ay military genius. Kung meron mang tao magtitiwala sa kanyang sarili niyang kakayahan, expertise, experience, etong taong to. Pero siya sa kanyang mga awit, ay makikita natin ang kanyang pagpapakumbaba. What about you? Yan ba ang gusto mong gawin sa looban ng iyong pamilya o sa looban ng iglesia ng Panginoon na ikay inilagay? May awit ka bang ganito na nais mong gawin o sa iyong trabaho o sa ministry sa kaman inilagay? Ito ba yung awit ng puso mo? Ito bang pandemic na ito ay dinadala ka sa pagsisiyasat? Ang pamamahala mo ba, ang awit mo ba, ay awit ng katangian ng Diyos? Ikaw ba'y nagkamali o nagkasala? Ikaw ba'y umaamin ng pagsisisi sa Kanya? Aking susundin ang daang matuwid. Ito yung pangalawa. Meron siyang integridad. Meron siyang integrity sa harapan ng Panginoon na siya'y lalakad bilang hari sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang buhay ay merong integridad ayon sa basihan ng salita ng Diyos. Meron ka bang integrity? Kung mag-interview tayo sa mga malapit sa puso mo, na kilala mo ba si Mr. So-and-so? May integrity ba ang tao na yan? Bilang estudyante, may integridad ba yan? Bilang ministro, bilang diakono, bilang miyembro, bilang pinuno saan man, mayroong bang integridad ang tao na yan? Ito yung resolusyon ni David. Sinasabi lagi ni David sa kanyang, "Oh Lord, lagi mo po akong tulungan. Lagi mo po akong samahan. Sapagkat kung hindi mo ako sasamahan, alam ko ang buhay mo, kagaya ng awit na inawit natin, prone to wander. Lord, I feel it." Yan ba rin ang iyong nararanasan? Walang integridad. Pero si David ay may resolusyon sa kanya bilang pinuno at ganun din sa kanyang tahanan sa verse 3. Lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso.
Siya ang tao na may integridad at pagsunod sa Diyos. Gagamitin niya ang kanyang otoridad buhat sa Diyos na may integridad sa bayang Israel mula sa Diyos. Nais niya magpasakop sa salita ng Diyos sa looban man ng kanyang tahanan o sa kanyang pamamahala sa kanyang bayang Israel. Yun ang desire ng kanyang puso sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa mga tao may integridad. Sa atin nakakalam ng kanyang istorya, sa kanyang failure, sa kanyang resolusyon. Pinapakita dito ang contrast ng anak ni David. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon, ang perpekto sa lahat. Sa kanyang pag-ibig at katarungan, sa kanyang integrity, sa kanyang pamilya, lalo na sa pamilya ng Diyos. Hindi tayo mabibigo. Mabibigo tayo sa mga tao, sa mga pastors, mga deacons, presidente, mga sinumang nasa tahanan, mga ama ng tahanan, mga namamahala sa mga ministry, namamahala kung saan man inilagay ka ng Diyos. Kapos tayo sa integridad. Subalit, ito ang overall desire ng ating puso, kagaya ni David. Kaya tumitingin tayo ng awa, ng tulong sa Kanya, lalo na sa ating tahanan sapagkat malungkot. Marami ang walang integridad sa looban ng tahanan. Kung interview natin ang ating mga anak at mga asawa, at wala silang i-holds bar sa atin, alam nilang lahat ng ating mga kahinaan, kasalanan, kabahuan. Minsan magaling tayo sa public na i-reflect ang ating integridad. Pero pagdating sa tahanan, hindi ito dapat sa mga ministro ng iglesia. Sa mga lingkod ng iglesia, may kwalifikasyon na kung hindi mo kayang pamahalaanan, ayon kay Timoteo at Titus, ay walang karapatan. Ay itong paksa na ito ay para itong hindi lang sibat, kundi ito'y double blade sa puso ko, sa bawat mga pinuno ng tao ng Diyos. Pero ito dapat ang ating overall desire. By the grace of God, gusto natin na tayo ay may mapagkakatiwalaan, reliable, may integridad. Hindi nagdidesisyon ayon lang sa mga impulses ng mga emosyon o damdamin o mga opinion ng mga friends lamang. May integridad sapagkat ang kanyang basihan, kanyang pamumuhay ang salita ng Diyos. Mga ama dito o ina rin, anong masasabi ng inyong mga anak sa atin? Meron ka bang integridad? Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay, mga walang kabuluhan sa verse 3. Yan ang kanyang resolusyon. Mga bagay na masama, mga walang kabuluhan, hindi ko ilalagay sa aking mga mata. Sa bagong tipan, mga kapatid, may babala dito si Pablo sa iglesia sa Corinto, 1 Corinthians, chapter 6. Sa verse 14, mga kapatid, ito ang salita ng Diyos, na kung saan ay hinahamon tayo sa ating resolusyon na hindi ko ilalagay sa aking mga mata ang mga kasamaan. Huwag kayong makimatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan? Anong pagsasama mayroon ng liwanag at ang kadiliman? At anong pagkakasundo mayroon si Kristo at si Belial? O anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakikiisa mayroon ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos.
na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila, lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Verse 1 ng chapter 7, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ng kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. O nawa, tulungan tayo ng Diyos, lalo na sa mga panahon na sa tingin mo ikaw ay nasa sikretong lugar, lantad tayo sa harap ng Panginoon. Kinapopotan ko ang gawa ng mga tumalikod, hindi ko ikakabit sa akin. Sa second part ng verse 3. Siya ay taong mananampalataya. At ito ang kanyang damdamin sa mga tumalikod sa Diyos. Kagaya ni Judas. Naranasan niya ang lahat, mga kabutihan at pagpapala ng Diyos at ang pakikisama ng mga tao ng Diyos. Subalit dumating siya sa punto na siya'y tumalikod at naging defiant siya sa kalooban ng Diyos at sa gawain ng Diyos. At meron siyang ganitong damdamin bilang mananampalataya, bilang hari na nais ipatupad ang katuwiran at pag-ibig ng Diyos. Siya'y namumuhi sa rebellion at defiance sa harapan ng Diyos. So nagmumula yan. Nagmumula yan sa puso. The heart of the problem is the problem of your heart and my heart. Kaya ito'y pakaingatan natin. Nakita natin ito sa pagbagsak ni David sa kanyang buhay, sa pagkakasala niya sa imoralidad at pagpatay. Subalit ito ang kanyang buong saloobin. Nais niyang kasuklaman ang kasamaan, ang mga karumal-dumal na gawa. Kapag wala tayong damdamin sa ganyan, wala tayong insensitivity sa ganyan, yung normal o new normal sa atin, sa harapan ng Diyos, malinaw na masama. Mag-ingat tayo sa paggamit ng modern technology at sa mga opinyon ng mga tao na mga ang puso ay laban sa Diyos. So ito ang kanyang resolusyon. Number 6, hindi ka kapit sa akin. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata anumang mga hamak na bagay, kinapuputan ko ang gawa ng mga tumalikod. Hindi ito kakapit sa akin. Hindi ito kakapit sa akin. Ang sabi ni David. Sinabi ni John Calvin, I will not set the wicked things before my eyes. After having protested that in leading a private life, he would practice virtue and righteousness even as it becomes good princes to begin with this. He now asks that in executing the office of prince, he will be the enemy of all injustice and wickedness. To set a wickedness thing before one's eyes is equivalent to purposing to do something that is wicked. He therefore declares that he will turn away from all wickedness, and it is certain that no man can be a just and an impartial punisher of wrongdoing, but he who abhors it with all his heart. Ito ang nais ni David sa harapan ng Panginoon na tulong ng Diyos. Tulungan nawa tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. O mahina tayo. But ang Diyos ay nangako, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. And in Christ, we can do all things para sa kanyang kalawalatian. Number 7, hindi ako makakaalam. Ang suwail na puso ay hiwalay sa akin, hindi ako makakaalam ng masasamang bagay. To know is to love. Yan ang gamit ng salita dito. Hindi ako magmamahal ng masasamang bagay bilang pinuno na inilagay ng Diyos at sa aking pamilya. Hindi ko mamahalin ang mga wickedness and evilness sa harapan ng Diyos.
Romans 16:17-20, ngayon sinasamo ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumikha ng pagkakabahagi, ang mga katitisuran na laban sa mga aral ng iyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati, dinadaya nila mga puso na mawalang muwang. Ang inyong pagsunod ay naging bantayog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Ngunit nais kong kayo'y maging marunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos. Ang kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Ito ang kanyang babala. Kaya ang nais niya, mga magulang sa ating mga anak, maraming marurunong na mga anak, lalo na sa larangan ng teknolohiya. Mga proud kayo na inyong mga magulang hindi marunong gumamit ng Facebook o smartphone o whatever. Okay naman yan. Turuan nyo lang. Pero pagdating sa masama, mabuting maging naive, mangmang. Mga magulang, mga ina, alam natin ito. May mga bagay tayong kinatatakutan. Kapag natuklasan nilang masama, baka lamunin nila at sila mapahamak. At kung mga kaibigan sila, lalo na kung sila lumaki at magkolehiyo, sila'y dalhin sa kapahamakan ng mga marurunong sa masama. Modern technology tayo, isang pindot lang to kahit bata. Mag-ingat kayo sa mga bata. Magagaling magtago yan ng mga kasamaan. Hindi lang ito mga bata, pati mga matatanda. Tulungan tayo ng Panginoon. Aking pupuksain sa verse 5, ang lihim na nirang puri sa kanyang kapwa, aking pupuksain. Ang mga taong may mapagmataas sa tingin at may palalong puso at hindi ko titiisin. Tandaan natin siya ay magistrate dito. Siya ay gobernador, siya ay pangulo, siya ang hari. At sa panahon ay meron silang absolute authority. Kaya ganito ang kanyang mga pagkasalita. Siyempre sa panahon natin, lalo na sa iglesia, hindi nito natin gagawin. Meron tayong church discipline na ginagawa. So ito'y paalala sa atin sa isang hari na nais niyang pamamahala ay matuwid at mayroong katapatan sa pag-ibig. Marami turo dito sa Kawikaan. Remember, si Haring Solomon ay anak ni Haring David. Kawikaan 21:15. Kagalakan sa matuwid kapag nakagawa ng katarungan, ngunit kabalisahan sa gumagawa ng kasamaan. Sa Bagong Tipan, ang bawat tao sa Romans 30:1-5, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabubuting gawa, kundi sa masama. At imibubang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, yan ang function ng government. Panatilihin ang peace and order at habulin ang mga gumagawa ng masama. Marami yan sa Kawikaan. Siya'y nagagalit sa isang mapanirang puri. May commentator na nagsabi, yung slanderer,
speaks with a triple tongue. 3 dila ang mapanirang puri sa kapwa, sapagkat sinisira niyang sarili niya. Sinisira niyang nakikinig sa kanya. Sinisiraan niya ang tao na walang laban, hindi makapagtanggol sa kanyang sarili. Ganong kasama ito. Murderous ang paninirang puri na gamit ang dila na merong pananaksak sa likod. Kung ganyan ka, ang COVID-19 na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon, isang virus ka lang, i-wipe out ka na dito sa mundong ito. Sa awa ng Diyos, sa habag ng Diyos, baguhin nawa tayo. Huwag tayong mapanirang puri itong resolusyon ni David bilang hari dahil gusto niya ang pamamahala ng Diyos na matuwid. Diyos ng pag-ibig. Again, marami sa kawikaan yan. Verse 18, 7-8, ang bibig ng hangal ay kapahamakan niya at ang kanyang labi ay bitag sa kanyang kaluluwa. Ang mga salita na mapagbulong ay masarap sa subo ng katulad. Sila'y nagsisibaba sa kalooban ng katawan. Bakit nagpapatuloy mga mapanira? Kasi maraming gusto makinig. Napaka-sweet ng mga chismis. Kung ikaw, kapatid, ay guilty dyan, sana magkaroon ka ngayon ng resolusyon, kagaya ni David. Nais ko ang katuwiran, pag-ibig ng Diyos. Mangyari na ba ito sa iglesia dito sa Cubao Reformed Baptist Church? Yung dulot nitong kasamaan ng pagwasak sa kanyang iglesia, ang paghadlang sa ebanghelyo at pagsulong ng kaharian. Nakita natin sa pandemya ng tao na ngailangan ng magandang balita at sila'y mamamatay forever kung walang ebanghelyo. So mga kapatid, mga kaibigan, kailangan natin ng resolusyon na ito ng makadiyos, hindi ng paninira. Pwedeng basahin ang mga sulat ni Pedro dito. Mga minamahal, chapter 2, ipinapakiusap ko sa inyo na bilang mga dayuhan at ipinatapon at kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, makita nilang inyong mabubuting gawa at walatiin nilang Diyos sa araw ng pagdalaw. Wag nawa makita nila tayo na mga niligtas ng Panginoon at kabilang sa kanyang kaharian na mga mapanirang puri, mga gumagawa ng masama. Bagkos tayo mga daluyan ng magandang balita, may pagpatawaran, may pagmamahalan. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangpangan ng taong hangal. 1 Peter 2:15. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng ganitong makadiyos na relasyon, na resolusyon, na tayo'y hindi maging mapanira, kundi tayo ay maging daluyan ng ating Panginoon, ng kanyang kagandahang loob. Narinig ko rin at nabasa sa isang isang sikat na tagapangaral na si George Whitefield, ay sinabihan siya ng kanyang advice. Sinabi niya, maraming criticism sa iyo at maraming exaggeration, lalo na patungkol sa kanyang katunggaling si John Wesley. He said, "It's your time. Defend yourself, Mr. Whitefield. Laban sa slandering sa iyo." Ang sabi ni George Whitefield, "I am perfectly willing to wait until judgment to be vindicated." Napakabihira nito. Kasi sa ating panahon, mabilis tayong mag-retaliate. Hindi yung magkababaang loob sa harapan ng Diyos. Dalangin natin ito. Number 9, hindi ko titiisin. Sa last part ng verse 5, ang taong may mapagmataas sa tingin ay mga palalong puso, hindi ko titiisin. Ito yung
kanyang resolusyon na hindi ako sasama sa kanila na mga hambog, mga mapagmataas. Hindi ako magtitiwala sa kanila, hindi sila magiging bahagi ng aking pamamahala. Sapagkat ang nais ko na pamamahala ay may kababaan sa harapan ng hari ng mga hari, sapagkat itinataas niya ang nagpapakababa, ibinabagsak niya ang nagmamataas. Ititig ko ang aking mga mata sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatirang kasama ko. Yan ang sabi ni David. Nais niya, Panginoon, nais ko na pangalagaan ang mga tapat na tao sa iyo at sa iyong kaharian. Sa iyo ang mga taong ito na may tipan sa iyo. I want to be friends with them. Gusto ko silang pamahalaanan ng otoridad mula sa iyo. Gusto ko silang bantayan. Gusto ko silang protektahan sila na may katapatan sa iyo, Panginoon. Nais ko silang maging kabilang ng aking pamilya. Welcome sila sa aking tahanan. Yan ba ang gustong sabihin din sa iyo? Welcome ka dahil meron kang integridad. Meron kang katapatan. Yan ang gusto ni David. Maglilingkod sa akin. Siya na lumalakad ng sakdal sa daan ay maglilingkod sa... Yan ang resolution ni David. Yung kabilang sa kanyang administrasyon, may integridad, may kabanalan. Hindi yung kahit na napakaling niya, napakarunong niya, napakatalino niya. Kung hindi siya lumalakad ng pagbibigay lugod sa Diyos, ayaw ni David yan. Alam natin ito sa panahon natin, sa gobyerno natin, mga naunang mga pangulo, makikilala mo siya sa kanyang mga tao nakapaligid sa kanya. At malalaman mo rin ang contribution nila sa pagbagsak. Mahalaga din yan sa looban ng iglesia. Sino yung mga taong namamahala? Ito ang resolusyon ni David. Merong integridad. May takot sa Diyos. May katapatan sa Diyos. Gusto kong palibutan ako ng mga tao, sila yung babantayin ko, sila yung iingatan ko. Sa kanila yung mamamahala ako ng may otoridad. Buhat sa iyo na matuwid at puno ng pag-ibig. At yan ang larawan ng Panginoong Jesucristo na perpekto na tinitingnan sa panahon ni David na darating. Walang taong mandaraya sa tatahan sa aking bahay. Yan ang resolusyon ng mga mapandaya, mga hipokrito. Ayaw ko sa kanila. Gusto ko ng mga mapagtitiwalaang tao. Gusto ko yung mga trusty men, trusty people, people who are reliable, people that are trustworthy. Walang taong magsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Yan ang salita ni David. Yan ang hangarin ni David. Marami din dito muli sa Kawikaan. At ito ay very applicable sa inyo mga single, kahit sa mag-asawa. Mag-ingat kayo mga young people sa mga taong nakapalibot sa inyo. Aking lilipunin sa last verse, sa verse 8, tuwing umaga, lilipunin ang lahat ng masama sa lupain upang itiwalag ang lahat ng manggagawa ng kasamaan sa lungsod ng Panginoon. Si David ay magistrate. Si David ay hari ng Israel. Kaya ito yung mga lingwahe sa lumang tipan na mayroon siyang tungkulin na pigilan ng kasamaan, ang mga lawlessness, ang mga violente. Bagkos ay pamahalaanan nito na may katapatan at may pag-ibig. Ang kanyang hangarin ay parusahan ang mga guilty, maparusahan at malinis at maprotektahan ang mga law-abiding citizen. Yan ang dapat sa isang government. And then panghuli, ititiwalag ang lahat ng masama. Sa verse 8, tuwing umaga, lilipunin ang lahat ng masama sa lupain upang itiwalag ang lahat ng manggagawa. Take note yung pinakahuling salita, sa lungsod ng Panginoon. Alam ni David na hindi lamang siya namamahala sa isang gobyernong pantao. Malinaw sa kanya na siya'y kabilang sa kaharian ng Diyos at numalarawan ito sa kaharian
ni Hesukristo na darating. Isang perpektong hari at ang mga kasama niya ay tunay na may integridad, mayroong reliability, responsable. At ang Panginoon ay may babala sa kanyang muling pagbabalik ng kanyang paghahiganti. I never knew you, depart from me, you evildoers. Pagkatapos ng kanyang babala sa kanyang sermon. So mga kapatid, gusto kong hamunin kayong lahat. Tayo na inilagay sa mga kanya-kanyang tungkulin, sa iglesia, sa government, sa school, sa family, may mga prinsipyo dito na resolusyon na dapat nating ipanalangin sa ating Panginoon nang mayroong pagsusumamo ng tulong sa Kanya na tayo talaga ay makapamahala ng mayroong integridad, may katarungan, may pag-ibig, maaasahan, may kabutihan, may kahabagan. Yan ang pamamahala ng ating Panginoon at ito'y nakabase lahat sa Kanyang banal na salita. At nais natin na lumayo sa mga masasama na inilalayo tayo sa ating Panginoong Hesukristo na nagre-rebelde sa Kanya, tumatalikod sa Kanya. O ingatan nawa natin ng ating mga pinamamahalaanan, ang ating pamilya, ang ating mga anak. Sa panghuli, binibigyan kong diin, ito'y larawan ng darating na anak ni David, ang ating Panginoong Hesukristo, na perpektong hari ng mga hari at ang mga kabilang dito ay mamamahala ayon sa kanyang integridad, ayon sa kanyang pamamahala. Pagpalain nawa ng Diyos ito sa puso ng bawat isa. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, lantad kami sa iyong harapan at kami humihingi ng tulong na bigyan mo kami ng makadiyos na pagnanais, mga resolusyon, pagpapanata sa iyong tulong base sa iyong salita at sa ikapupuri ng iyong pangalan. O dakilang Diyos, patibayin mo ang iyong mga anak at tulungan mo kami na magbigay luwalhati sa iyo at magligtas ka po sa aming mga kaibigan, sa aming mga anak, sa mga sandaling ito, ayon sa kayamanan ng iyong biyaya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.